Tsaka bakit siya ang pinag-iinitan? Eh wala namang kaso dito sa Pilipinas yan. Hindi naman nangurap yan, hindi naman kurap yan kagaya nila Martin Romualdez, Lisa, Sandro at ng iba pang mga congressman na nakinabang sa mali-malitang pera. Ba't si Senator Bato de la Rosa na naman yung pinag-iinitan nyo? At dapat lang kapag, sige sabihin na nating naaresto nyo, eh dapat dito yan makulong. Diba? Kung yan talaga gusto nyo na ikulong si Senator Bato de la Rosa, eh dito dapat yan sa Pilipinas. Tsaka malaking gulo yan. No, ilan ang bumoto kay Senator Bato de la Rosa sa pagiging senador? Halos umaabot ng 20 million mahigit na Pilipino ang bumoto para mahalal bilang senador si Senator Bato de la Rosa. Tapos ang mga humuhusga at gustong magpakulong sa kanya ay yung mga taong mga sangkot sa mga kaliwat kanan na nakawan sa gobyerno. Eh malaking gulo yan. Ewan ko na lang kung hahayaan pa ba ng mga Pilipino na yung binoto nilang senador ay dadalhin na naman sa ICC. Doon na naman i-turnover ng Administrasyong Marcos. So hindi pa naman 100% ito. So ito ay mga nababalitaan pa lamang ngayon, no, mga banateros. Pero kung sakali man na totoo, ay alam naman na natin yung kasunod niyan. At talagang pinag-iinitan niya si Senator Bato de la Rosa. At ano nga ba ang punot dulo dyan? Siyempre, kapag nahuli nila si Senator Bato de la Rosa, mawawalan pa ng isang boto para hindi tuluyang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So talagang uubusin talaga nila yung mga senador na talagang maaaring humadlang sa kanilang kagustuhan, sa kanilang plano na magpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Ang galing, no, naunahan pang makulong or kung sakaling totoo man to, mauunahan pang makulong ni Senator Bato de la Rosa si Martin Romualdez. Ang galing talaga. Ang tindi ng sistema ng bansang Pilipinas. Sayo na ako. Iba talaga ang Administrasyong Marcos. Sobrang nakaka-proud. Nakaka-proud, nakabaliktaran. Hayop na yan. So kayo mga banateros, ano ang mga nababalitaan nyo? Totoo po ba na nahuli na etong si Senator Bato de la Rosa? Sa totoo lang, hindi katanggap-tanggap yung salitang nahuli na. Kasi wala namang kaso yan dito, wala namang warrant o baris yan dito sa Pilipinas. Maaari siguro nakita, pero yung nahuli na parang hindi swak yung ganung salita para kay Senator Bato de la Rosa. Ito mga banateros, breaking news. Ayon ito mismo sa kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Senator Amy Marcos, nagulat daw siya na bakit daw yung mga idea niya o yung mga gusto niyang ipatupad na mga batas ay yun daw yung ibang mga nasabi or mga planong ibinalita ni Marcos Jr. doon sa SONA. Hindi naman kasi may tuturing na hindi naman kasi may tuturing na tawag dito na achievement yun kasi puro lang pagbabalita yung ginawa ni Marcos Jr. doon, di ba? So alam nyo naman na yun. Ngayon, etong si Senator Amy Marcos ay may mga sinabi sa amin na may posibilidad daw na hindi daw alam ni Marcos Jr. yung mga sasabihin doon sa SONA na yun. Ang tanong, sino kaya ang nagbibigay or nagsusulat ng mga sinasabi ni Marcos Jr. sa mga SONA? At ang malupit pa dyan, nabanggit mismo ni Senator Amy Marcos na parang scripted talaga itong magiging kaso ni Romualdez. Ito daw ay may mga bail at hindi mga mabibigat na kaso ang ikakaso kay Martin Romualdez. So alam na this. Alam niyo sa totoo lang, sa una pa lang may hinala na ako na talagang mukhang scripted din talaga to. Biruin mo sa sinabi sa maraming mga tao at sa buong Pilipinas ang nakapanood nun, nakakasuhan niya si Martin Romualdez. Kaso itong kapatid niya naging guest nga namin kahapon, 'di ba, sa Vox Populi at hindi napigilan na hindi niya makapagsalita mapatungkol dito. So yung mangyayaring kaso kay Martin Romualdez ay talagang kakasuhan siya pero mga maliliit lang. So may bail. So hindi katulad nung kaila Senator Rodante Marcoleta, kaila Senator Jingo Estrada na yung mga kaso ay walang mga bail. Alam nyo, sa totoo lang, kung may mga bail yung kaso ni Martin Romualdez, basic.
Kahit sabihin pa nating 10 or 100 na kaso yan di ba? Sabihin na nating 100 or tawag dito, ilang patong-patong na kaso ang isampa kay Martin Romualdez, walang problema kasi tangina, trillion nga yung ninakaw niyan, di ba? Yung 500, yung 241 illegal insertion lang yan. O doon pa lang, paldo na siya. Doon pa lang, marami na siyang pangbayad, marami na siyang pangpiyansa, di ba? O baka sabihin na naman ng mga loyalista dyan, yung mga vlogger ni BBM na fake news na naman ito, tangina, mas papaniwalaan pa ba kayo ng taong bayan? Kapatid yun, senador pa yun, may alam yun. No, may kinuwento pa nga siya about sa Senado, sa nangyayari sa loob ng Senado. Pero siguro sa ibang video ko na lang yun ikukwento. Dito muna nga tayo sa mga kaso na gagawin at gawa-gawang kaso laban kay Martin Romualdez. Ang lupit, no? Grabe pa ikutin ni Marcos Jr. yung taong bayan. Grabe nila. Kaya pala, nung dineclare ni Marcos Jr. na na tawag dito na kakasuhan niya ang kanyang pinsan, may acting pa siya na masakit daw sa kanyang masakit daw para sa kanya. Magulat tayo, biglang nagsalita agad or sumagot agad si Martin Romualdez na sinire-respeto niya ang desisyon ng kanyang pinsan. Iyon naman pala, papalabasin lang, nakakasuhan, pero lahat ng ikakaso kay Martin Romualdez, pwedeng magpiyansa. So, ganong kalupit do. So, hindi siya katulad ng ginawa ni Marcos Jr. kaila Senator Rodante Marcoleta, kala Jinggoy. So hindi ganun. Hindi ganun yung magiging kaso ni Martin Romualdez. Alam naman natin na mas deserve ni Martin Romualdez yung mga kaso na ipinataw kaila Pastor, kaila Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada. So kung magtataka kayo bakit ang kinis ng mukha ko, syempre kakagaling ko lang. Kakagaling ko lang sa show. At may mga makeup. Makeup lang po yan, ha? Hindi ganyan kakinis at kagwapo ang pagmumukha ko. Marami na naman mababash dyan, filter na naman yan, So yun na nga, mabalik tayo doon, no? Talaga, grabe ang tindi. May isa pang kinuwento, si Senator Amy Marcos, off-cam, na medyo yung nabalitaan natin ng mga nakaraan, na itong si Martin Romualdez ay medyo nagkagusot kasi nga, ang gusto ni Martin Romualdez ay kakasuhan siya pero lalabas siya ng ibang bansa. At meron pa nga din sinabi si Amy Marcos at doon din, ayon din doon sa bali-balita na gusto ni Marcos Jr. ay ikulong siya, papalabasin lang na ikukulong siya pero papalayain siya agad. So medyo may katotohanan daw yun, sabi ni Senator Amy Marcos. So ngayon mga banateros, mga kabiyaya, antindi talaga nitong magpinsan na to, si Romualdez at si Marcos Jr. Talagang lagi niya tayong binubudol. So bagay, simulat sa pool, budol naman talaga, hanggang ngayon budol pa rin. So ganyan yung mga nabalitaan natin dito na talagang etong pagkaso kay Martin Romualdez ay isang malaking scam na naman. Malaking isang budol at kalokohan na naman ang gagawin ng magpinsang Martin Romualdez at Marcos Jr. So kayo mga banateros, mga kabiyaya, sang-ayon ba kayo dito sa sinabi ni Senator Amy Marcos patungkol sa patong-patong na kaso di umano na Marcos Jr. sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez? Comment nyo dyan. So yung mga banateros, at eto nga, pag-usapan natin, breaking news. May mauuna pa kay Martin Romualdez at walang iba kundi ito, sila Senator Alan Peter Cayetano at mag-ina na Leandro Libiste at Senator Loren Legarda. So itong isa sa mga garapatan ni Marcos Jr. na walang iba kundi si Boying Remulla, si Ombudsman Boying Remulla. Kasi kamakailan lang may nabalitaan tayo na hindi daw siya pwedeng tawaging Boying Remulla lang. Kailangan daw may Ombudsman Boying Remulla Marapako. So ang galing kamakailan lang nagsona si Marcos at sabi niya masakit daw sa kanyang karamdaman, sa kanyang kalooban pala, hindi pala karamdaman, iba pala yung karamdaman nun. O na yun, sa tumbong yun So sinabi nga na si Martin Romualdez ay kakasuhan. Kaso malupit dito, mukhang mauunahan pa atang makulong ni Senator Alan Peter Cayetano at mag-inang Legarda at Libiste etong si Romualdez. At ang pinakatanong pa dyan, nasa Pilipinas pa ba si Romualdez? So ang galing talaga ng ganap
ganap, no, sobrang slow, sobrang lupit talaga ng ganap nitong ni Ombudsman Boying Rimulya. So talagang maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw na itong si Boying Rimulya ay kaya lang naman inilagay diyan, in-appoint sa pagiging ombudsman para utusan ni Marcos Jr. na para kasuhan yung mga politikong hindi sumusuporta or hindi nila kayang hawakan sa leeg. Ang malupit pa dito, yung mga BBM vlogger na sandamakmak ang ipinapataw ng mga issue, maraming mga testigo na lumalabas na kesyo nakatanggap sila ng mali-malitang pera pero hanggang ngayon nga pa rin. At ang malupit pa dyan, ang yayabang pa ng mga puking ina. Ang yayabang pa nila, di ba? Parang proud pa sila na porket ngayon hindi talaga kayo makakasuhan kasi nga bataan kayo ni Marcos Jr. Pero darating ang araw at matatapos din ng termino ni Marcos Jr. at munti-unti din kayong makukulong. Sa totoo magiging kabaliktaran. Yung mga nangyayari ngayon kay Senator Rodante Marcoleta, Senator Jingo Estrada, Senator Bato, Senator Alan at sa mag-inang Legarda at Libiste ay mangyayari yan sa mga BBM vlogger pagdating ng 2028 pag si BP Sara Duterte na ang magiging presidente ng bansang Pilipinas. So ayun yung pinakakaabangan natin. So ngayon, eto nga, sasampahan daw ng plunder case. Etong mag-inang Libiste, syempre plunder case, wala huyang bail. No? Hindi katulad nung sinabi sa atin ni Senator Amy Marcos na yung kaso na ipapataw kay Martin Romualdez ay may mga bail. So sa madaling salita, hindi kakasuhan ng plunder case si Martin Romualdez. So kung sakali mang kasuhan si Martin Romualdez ng plunder case, baka wala na siya dito sa Pilipinas. Totoo nga lang, mukhang wala na nga talaga dito yan ata sa Pilipinas. Diba? Isang malaking palabas lang ata talaga yan no? Isang scripted. Bakit? Sinabi na rin yan ni Senator Amy Marcos na kahit siya ay hindi siya naniniwala at marami naman sa mga Pilipino na hindi rin talaga naniniwala dyan sa mga palabas na mga sinabi ng mga kaunghangang, kabubuhang, kayabangan ni Marcos Jr. nung nakaraang zona. So ito mga banateros, kayo naman ang tatanungin ko, deserve ba nila Cayetano at mag-inang Legarda at Libiste na makulong kesa sa mga BBM senators at kay Martin Romualdez, kay Sandro Marcos at kay Lisa Araneta da Impacta Marcos? Comment nyo dyan. Ito malupit na malupit. Grabe. Akala ko wala nang gagawing tama si Marcos Jr. Akala ko wala na siyang, alam niyo yun, parang wala na tayong pag-asa na hindi makagawa ng proyekto si Marcos Jr. sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero ito, ang pinaka talagang masasabing achievement na makukuha or nangyari at nagawa ng administrasyong Marcos na ikakatuwa din talaga to ng mga BBM vloggers. Alam niyo mga banateros, dapat nyong i-share to. Dapat malaman ng buong Pilipinas na may panibagong proyekto si Marcos Jr. Hindi to fake news at hindi rin to joke, hindi rin to prank. Sobra. Alam nyo, tumayo ang balahibo ko. No, tumayo ang balahibo ko dito sa video na to, dito sa proyekto na to na pinaplano at gagawin. Malapit na nga, sa tutusin parang malapit na malapit na ata tong matapos, no. So talagang ewan ko ba, medyo parang magsisisi na ba ako na binabanatan ko si Marcos Jr. dahil dito sa magandang proyekto na to. At ang pinaka makakatulong dito or pinaka makikinabang, hindi lang ang mga OFW, hindi lang ang mga sundalo, hindi lang ang mga PNP, kundi pati tayo ng mga ordinaryong Pilipino ay may kinabang dito sa panibagong proyekto ni Marcos Jr. Ano nga ba to? Etong proyekto na to. Etong proyekto ni Marcos Jr. na siya lang ang nakagawa sa kasaysayan ng bansang Pilipinas ay walang iba kundi yung pagtaas ng utang ng Pilipinas, utang na loob, puking ina mo. Wala ka lang ginawa kundi umutang. Tapos kami yung pagbabayarin mo, hayop ka. Na tumataginting lamang na 19.7 trillion pesos ang utang na ng Pilipinas sa loob ng 5 years, 6 years, 5 years lang. 5 years or 4 years na panunungkulan ni Marcos Jr. Walang ibang nakagawa niyan. Si Marcos Jr. lang ang nakagawa niyan. Ha? Grabe, napakagandang proyekto niyan. At syempre, ipagmamalaki to ng mga BBM vloggers dahil sa
si Marcos Jr. lamang ang nakagawa ng ganito, na sa loob ng 4 na taon ay nagkautang tayo ng halos magsa-10 trilyon na, pero wala tayong nakikitang progreso, upgraded na mga tulay, mga establishment, mga project, yung parang kahit papano ay bago sa paningin natin na nagawa ng administrasyong Marcos. Kawawa na naman yung mga OFW. Oh, nasingitan na naman kayo. Grabe, paldo na naman. Paldo na naman yung idol ko na si BBM. Puta na, 19.7 trillion. Tapos ang malapit nito, isisisi na naman to sa Duterte. Nekesyo, ang umutang nito ay si Pangulong Duterte na kahit nasa ICC. At syempre, sino pa ba ang mahilig manisi kundi si PICC. Alam niyo naman na yung comment, o alam niyo na may meaning ng PICC, di ba? Comment niyo na lang dyan sa baba. Uy, dapat ipagmalaki to ng mga BBM vloggers, ha? Hindi pa pwedeng hindi kasi matagal nang nagaantay ang taong bayan ng mga panibagong achievement na nagagawa ni Marcos Jr. Tignan nyo nung SONA, puro kwento lang yung ginawa niya. Kaya dapat binablog nyo to. Shout out sa mga BBM vloggers, ha? Sa mga vloggers dyan, sa mga trililing vloggers dyan, ha? I-content nyo to. Oo, kailangan malaman to ng buong Pilipinas. Dahil ito ay isa sa mga pinakamagandang ginawa ni Marcos Jr. sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Diba? My idol BBM, pautang naman. Oo, ikaw lang utang ng utang eh. Kami baon ng baon eh. Kami baon na sa utang eh. Ang malapit dito, ikaw yung utang ng utang, tapos kami yung bayad ng bayad. Puking ino mo. Wow, grabe itong balitang ito. So yung vlogger ni BBM na naging corn beef nung nakaraan ay ang kinamatay daw nun, ang sanhi pala ng pagpatay sa kanya or pagtegi sa kanya ay utang daw na 8 million. Wait lang. Kung utang na 8 million ang dahilan sa pagtegi diyan kay fake news second queen kasi ang queen talaga si si PICC eh. Oo, alam niyo naman siguro kung sino si PICC, 'di ba? So yun yung queen. Eto lang to, second lang to, or parang kulangot lang to sa ka-fake newsan. So kung 8 million, nagtataka ako kasi doon sa mga video niya dati, nagpe-flex yan ng pera eh. Gumaganon-ganon pa yan. So, makasayaw-sayaw pa. Ginaganon-ganon yung pera. Di ba? Ang dami niya pera lagi. Tapos bumili ng sasakyan. Ang malupit dito, kung itong vlogger na to ay may sandamakmak na utang, so, ibig sabihin, yung mga vlogger ni BBM ay sandamakmak din ng utang. Bakit? Kasi halos lahat sila, di ba, sinabi nila na, uy, susunod na ako. Ako na yung next. Sabi nung isa, ako naman yung next. Sabi nung isa, ako ang number 1. Sabi nung isa, ako ang number 1 na isusunod. So, ibig sabihin, lahat ng BBM vlogger may utang. Kasi sila yung isusunod eh. Ay, lako po. Pa-flex-flex pa kayo ng pira. No? Pa-flex-flex pa kayo ng pira sa social media. Tapos, tawag dito sandamakmak. Pero ewan ko lang medyo hindi ako naniniwala. Pero siguro baka nga na may sandamakmak na utang, or baka kasi may mga nabalitaan tayo na etong vlogger na to ay tawag dito, ay involved daw, or dating dati rin nagpupulburon. Gumagano kasi dating off nga daw to, dating pakan. Oo, dating pakan. Tapos siguro may nagka-jowa ng isang dati nagkaroon ng ex na tulak, at yun yung mga nababalitaan natin, pero hindi naman natin pinapaniwalaan yun kasi wala namang sapat na ebidensya na sinasabi doon. At ayun nga, may napanood pa akong isang video dito kay Mike, ano bang pangalan nun? Mike Cerveza ba yun, no? So, sabi niya doon sa video niya, ang totoo daw na pumatay doon sa BBM vlogger ay miyembro daw ng INC. So, yun na naman yung pinupush nila. So, yung 8 million na inutangan nitong vlogger ni BBM ay INC daw yon, na isang sindikato. May video ako niyan, nakasave. Ang pumaslang o ang utak, ang mastermind sa pagpatay kay Mima Alicia ay membro ng INC. O hindi ko sinabing ang pumatay kay Mima ay INC, mga INC. Hindi ho kundi membro sila ng INC.
Kaya nga, ayon sa ating bubwit, nagtago pa raw sa kapilya. Kaya nahirapan sila na mahuli. Nakasave kaya isisend ko yan ulit sa kataas-taasan or isisend ko sa ibang mga iglesia ni Cristo para mapanood nila yung pangbabasto sa kanila ng vlogger na yan at para sila na bahala yung umaksyon. So sinabi nga doon sa video na INC daw tong inutangan nitong vlogger na to ni BBM. So grabe no, pati yung talagang pilit nilang idinidikit etong INC dito sa pagkamatay ng vlogger na to para siguro para yurakan yung kapakanan ng iglesia ni Cristo. Ang malupit pa dito mga banateros, mga kabiyaya, ay ang tanga-tanga ng vlogger na nagngangalang Mike na yan. Kasi sabi niya ba naman no, hindi ko sinasabing iglesia pero membro ng INC. Siguro ibang ewan ko lang kung natatakot ka na magaya ka kay baklang hukluban. Takot yard. Akala ko tapang-tapang mo tapos yun takot ka pala. 'Di ba? Ano mo na, alam naman na namin yun, hindi naman kami tanga at alam naman namin na iglesia ni Cristo ang tinutumbok mo. Na-save ko naman na yun at isinend ko na sa iba't ibang ng mga iglesia at sila na bahalang umusga sa iyo. Ngayon, yun yung pino-push nila. Ang nakakatawa dito kung ang sanhi ng pagkamatay nito ay utang pala, bakit isinisisi nyo sa Iglesia ni Cristo at sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang pagkamatay ng corned beef na yan? So, ibig sabihin, kayo mismo ang nagpatunay ng mga fake news kayo, mga hindot kayo, at nilaglag kayo ng PNP. Traiduran sa palasyo. Nako, eto alam nyo, matindi itong nakalap nating balita na darating na 2027 ay magpaparamdam na itong mga tunay na traidor sa hanay ng mga demonyo. Hindi lang ito isa, hindi lang dalawa, kundi marami sila. Pero ito ang pinaka-isa sa mga mali ata, maling-maling pinagkatiwalaan ni Bongbong Marcos. Itong isang taon na to, na bandang huli, ay ito pala yung tatapos, ito yung matatawag na talagang huhuda sa kanya. At hindi lang to basta chismis mga banateros, hindi lang to basta hinala or bali-balita dahil etong info na to ay nanggaling mismo sa kamag-anak niya na aksidente niyang naikwento sa isang salo-salo or isang pagpupulong or isang matatawag natin na family bonding at aksidente niyang naibulgar na syempre siguro baka itong mga kamag-anak niya ay tinatanong siya na bakit pati ikaw ay nakikisali, no? Bakit mo niyuyurakan yung natin, yung apelido natin dahil lang diyan sa mga kagustuhan ni Marcos Jr. Siguro etong mga kamag-anak na to ay napagtatanto din na yung mga dinidiin nitong taon na to ay wala naman talagang kasalanan. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan.